galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa Sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan. At kasama dyan ay pinapatibay natin ang sistema natin ng agrikultura. Ngunit, hindi lamang yan ang nagiging problema sa agrikultura dito sa Pilipinas. Ang isang napakalaking problema ay ang pag-smuggle ng bigas na pasok ng Pilipinas. Kaya naman, hindi lamang ang pag-ayos ng agricultural sector ang ating kailangan gawin. Kailangan din natin patibayin ang ating pag-enforce ng mga batas tungkol nga sa pagbigay ng supply ng bigas sa buong Pilipinas. Morning, Mr. President. Yung unang tanong po, kung may plano bang, may pagkakataon ba na bumaba pa ng 20 pesos yung kilo ng bigas? And second, isahin ko na lang po, we already have solution for rice consumers and retailers. How about our farmers? Medyo na banggit nyo na po yan kanina. And how are we going to help them and solve our scarcity of rice production in the country? Yun lang. Hindi may plano, may chance bang bumaba ng 20 pesos? Maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust kaya't nagkakaganyan. Ngunit kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. Ay bababa rin lahat. Basta't mas mataas ang ani, kahit na pwede nating ipagpantay ang presyo mula para sa magsasaka, meron tayong buying price na maganda na kumikita naman sila. Sa kasalukuyan, yan ang aming ginawa. Sa NFA Council kahapon ay inayos namin at pinalitan namin ang buying price ng palay. At ginawa natin 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 to 24 to 23 to ang para sa palay, ang para sa dry. Kaya yan yan naman para sa mga magsasakayan. Tinutulungan din natin yung mga retailer dahil nung nag-price cap, nakabili na sila na mahal at mabibenta nila na mura lang, hindi sila kikita, baka may lugi pa sila. Kaya yun, tinutulungan namin. So, pagka naging mas normal na ang sitwasyon, malaking pag-asa talaga natin na ibababa natin ang presyo ng bigas. Okay. Winnie Casimiro po from ABS-CBN. The coast of Zamboanga Peninsula is rich in marine resources, sir. How will your administration support the agro-fishery industry in the region? Well, we have always been pag sinasabi natin agriculture, ang ibig sabihin ng agriculture hindi lamang bigas o mais, kung hindi pati fisheries at saka livestock.
Kaya kasama sa ating development plan ang mga fisheries. Dahil bumaba ang ating dalawang bagay. Bumaba ang ating nahuhuli ng ating mangingisda dahil hindi na nasira na yung mga ibang kung saan pinalalaki mga isda. Kaya yun ang ating binabalikan at aayusin at babantayan. Kasi kuminsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplanong. Bukod pa doon ay yung sa cold storage na ating ginagawa. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira doon sa isdang nahuli natin. Dahil walang nabubulok, walang cold storage. Kaya nagtatayo tayo ng cold storage. Doon naman sa mga maliliit na bagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Para yung yelo na yan, yun ang ilalagay nila sa bangka para pag may nahuli sila, ilalagay doon sa yelo, hindi masisira yung isda. Tapos, ang isusunod natin after that ay yung processing na. Para doon lang sa isang lugar ang magiging processing. Yun ang ating mga pinaplano para sa fisheries. Sir, isa rin po ang Zamboanga City sa napipinsala sa mga disaster. Ano po yung tulong na maibibigay po ng national government? Unfortunately, hindi lang Zamboanga, buong Pilipinas talaga. Dahil nagbago ang weather. Yun yung pinag-uusapan lagi na climate change. Ito na yun. At nagbabago yung yung mga lugar na dating hindi binabagyo o binabaha, ngayon tinatamaan na ng bagyo at saka ng baha. Kaya kailangan lalagyan natin mga flood control. Ang flood control ngayon natin, hindi na lang flood control. Yung mga dam at saka yung mga spillway para kunin yung tubig. Ang bagong gawain natin ngayon ay number 1, gagawa tayo yung kung meron tayong ilalagay na dam, meron din pagkukuhanan ng tubig para sa mga magsasaka. Pag-irrigation, may ganun. Yung iba naman, para mabawasan ang baha, ay maglalagay tayo ng tinatawag na impounding pools. In other words, maghuhukay tayo, doon natin iipon yung tubig. Dalawang maganda yan dahil unang-una, hindi nasasayang yung tubig. May iwan doon sa atin. Tapos pagka medyo tuyo, pag hindi na umuulan, gamitin natin yung tubig para pang-irrigation ulit. Pwede pang lagyan ng isda yun habang hindi pa ginagamit. Pangalawa, yun ang mag-iipon ng tubig para hindi na bababa doon sa mga bayan kung sa tabi ng dagat. Hindi natin tinatapon yung tubig, gagamitin natin at mababawasan natin ang mga baha. Yun lamang, talaga kailangan natin tignan na mabuti kung ano yung magiging weather. Kaya kasama din dyan, hindi lamang sa flood control, nagbago na, hindi lang yung paglagay ng dike, hindi lang yung paglagay ng dam, kung hindi, pati na ang pagbantay ng mabuti sa panahon. Kaya kasama dyan ng DOST, nandyan ng Pag-asa, lahat-lahat sila nagtutulungan para itong mga bagong pag-ulan na ganito, ay at least kung alam natin may parating, makapaghanda man lang tayo. Thank you, Mr. President. Thank you. Good morning. Maraming salamat. Thank you.